Dear Sir Paul, ako pala si Michael. Kwento lang ako ng experience ko. Nangyari ito noong 2020. May long time girlfriend po kasi ako nito, si Mikay. Matagal ko na siyang girlfriend. Childhood sweetheart po kami. Mula elementary, high school, hanggang college, hanggang sa nagtatrabaho na po kami, magkarelasyon po kami. Ngunit, nagbago po ang lahat nang pumasok po ang pandemic. Isa ko sa mga minalas na nawalan po ng trabaho. Magkasama po kami sa Makati ni Mikay noon. Ngunit dahil wala na po ako sa trabaho, umuwi po ako ng probinsya namin. At si Mikay, naiwan po sa Makati para po sa pagtatrabaho niya. At ang kasabay naman po noon ay ang panlalamig po sa akin ni Mikay. Mikay, kumain ka na ba? Palagi ka mag-face mask ka. Inom ng tubig palagi. Hindi ako nagkulang sa paalala kay Mikay. Pinag-iingat ko siya. Reminder sa pagkain, good morning, good night. Basta, lahat talaga ng pwede kong i-chat sa kanya, ginagawa ko. Nasa bahay lang kasi ako noon. Habang siya naman, patuloy nga sa pagtatrabaho. Hindi naman kasi nahinto yung trabaho niya. Ngunit kung hindi kay, sige, o di naman kaya approve sa messenger, hindi po siya nagre-reply sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang po siyang nanlamig sa akin noon. Okay naman kasi kami bago po mag-pandemic. Kaso yun nga, bigla na lang pong ang cold niya po sa akin. Tinatawagin ko naman siya sa video call. Chat. Kaso bihirang-bihira niyang sagutin. Busy raw siya, pagod daw siya, stress daw siya. Ako naman iniintindi ko na lang siya. Nakakapagod nga naman kasi mag-isa sa Manila. At bukod doon, lock-in din kasi sila sa trabaho nila. Tsaka, syempre, nandoon din yung pressure ng dahil sa COVID. Kaya, no choice. Kailangan ko siyang intindihin. Lumipas po ang mga panahon. Lalong lumalala ang kaso ng COVID sa bansa. Mas lalo naman akong nababalisa dahil sa panlalamig ni Mikay. Mahal na mahal ko kasi si Mikay. Ayoko mawala ang kung anong meron sa amin. Dekada na ang samahan namin. At ayoko nang dahil lang sa pandemic, magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Kaya ang sabi ko, kailangan kong puntahan si Mikay sa Makati. Ang problema, mas lalo ang paghihigpit ng otoridad noon tungkol sa mga safety protocols, ECQ, checkpoint, quarantine pass at kung ano-ano pa. Kaya inasikaso ko muna yung mga kailangan kong requirements para makaluwas ako ng walang problema sa Maynila. Ang maganda pa doon, pinahiram din ako ng kaibigan ko ng motor. Nagpagawa pa ako ng peking lisensya para lang makapagmaneho. Hindi naging madali ang pagluwas ko mula Pampanga hanggang sa Manila. Nandiyan ang checkpoints, requirements at kung ano-ano pa. Sandamakmak din ang pagsisinungaling ang ginawa ko. Tapos ang dami ko pang daan na dinaanan. Kasi yung iba pinapalusot ako, yung iba naman na sobrang higpit. Pero ganun pa man, nakarating naman po ako ng Maynila. Nagpunta po ako sa Makati. Agad kong pinuntahan yung building na pinagdudutihan ni Mikay. Gamit ang face shield at ang face mask, sinikap ko maghintay sa labas. Hindi ko nga chinat si Mikay dahil gusto ko siyang sorpresahin. Ngunit isang hindi inaasahan na tagpo ang bumulaga sa akin. Alas 5 ng hapon. Si Mikay lumabas mula sa malaking entrance ng building na iyon. Ngunit sa pagkakataon na iyon, may lalaki nakakurbatang nakaakbay sa kanya. Mukhang mayaman. Humawak pa nga ito sa bewang ni Mikay sabay halik sa pisngi. Si Mikay naman, tuwang-tuwa sa ginawa sa kanya ng lalaking yun. Dumiretso sila sa isang magarang sasakyan. Ngunit bago pa siya makapasok doon, nakita ko ni Mikay. Maski siya, nagulat nang makita ako. Ako naman, parang tuod lang akong nakatitig sa kanya. Wait lang sir. Lumapit sa akin si Mikay. Mike, sorry. Miss Sanchez, tara na. Yes sir,
nandiyan na po. Sino ba yung lalaking yon, Miss Sanchez? Wala sir, kakilala ko lang po. Nilingon, hindi nagawa ni Mikay. Masaya lang siyang lumikis doon sa lalaking yun sa loob ng magarang sasakyan. Kaya naman pala, may bago na pala siya. Ipinagpalit niya ako sa isang mayaman, sa boss niya. Sobra akong nasaktan noon. Hindi ko labis matanggap na nagawa sa akin yun ni Mikay. Ngunit, nangyari na ang nangyari. Habang papauwi ako, makailang pumasok sa isip ko na isalpok ang sinasakyan kong motor sa mga posting na daraanan ko. Sa likod ng helmet at face mask ko, tumutulo ang luha ko. Sa awa ng Diyos, ginabayan niya ako hanggang sa pag-uwi ko. Ngunit hindi pa pala doon natatapos sa mga pagsubok ko. Sa pag-uwi ko sa amin, dinapuan ako ng sakit na COVID. Akala ko mamamatay na ako noon. Yun pa kasi yung COVID na mga unang wave, kaya matindi pa ang mga symptoms nito. Wala pa kasi mga bakuna. Wala pa halos alam para gumaling tayo sa sakit na ito. Andun din yung feeling na kapag tinamaan ka ng sakit na COVID, akala mo katapusan mo na. Ngunit tinatagan ko ang loob ko. Tinibayan ko ang pananalig ko. Ang nasa isip ko nun, bagsakan naman ako ng mga problema. Iwanan naman ako ng mahal ko. Magkasakit man ako. Kailangan kong lumaban. Sa awa po ng Panginoon, gumaling ako sa sakit ko. At matapos ang ilang buwan, sumugal ako. Nagsimula ako ng negosyo. Fried rice at iba pang mga luto-luto. Nagsimula ako ng sariling pwesto lang sa bahay namin. Hanggang sa lumaki ng lumaki ang operation ko. Naging in demand yung negosyo ko sa lugar namin. Marami nang nag-o-order. Marami rin kumakain sa harapan ng bahay namin. Kaya talagang lumaki ang demand ng negosyo. Mabait ang Diyos sa akin. Nakakuha ako ng magandang pwesto. At bukod doon sa mga fried rice, madami pa akong dinagdag sa menu ng maliit kong kainan. Hanggang sa nadagdagan pa ako ng ilang mga branches. Masasabi kong napakabilis ang pag-asenso ko noon. Nauso kasi talaga ang delivery ng dahil sa COVID. Tapos unti-unti na rin bumabalik ang dining. Kaya sabik na sabik din sila sa pagkain sa mga small restaurant. Sa mga sandaling yon, halos nakalimutan ko na ang problema ko. Ang tanging iniisip ko na lang noon ay ang negosyo ko at ang sarili ko. Nakabili ako ng sarili kong bahay. Nakabili ng sariling sasakyan. Maganda ang takbo ng negosyo. At makalipas ang 2 taon, isang araw, sa labas ng isa kong store, bigla ay may sorpresa nag-aabang sa akin. Mikay? Michael? Nakita ko si Mikay. Ang dami niyang daladalang mga gamit. May mga pasa at sugat sa katawan. Pero ang mas kinabigla ko ay ang bitbit niyang sanggol. Ano nangyari sa'yo, Mikay? Tulungan mo ako, Michael. Pinalayas ako sa amin. Binuntis ako ng boss ko. Pero hindi niya ako pinanagutan. Ngayon, pinagbabantaan niya ang buhay ko na kapag lalapit ako sa kanya, papatayin niya raw ako. Sa palagay niyo, tinulungan ko ba si Mikay sa kabila ng mga ginawa niya sa akin? Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para manghula. 1, 2, 3. Alam niyo ba, kung hindi dahil kay Mikay hindi siguro ako magsusumikap ng ganoon. Galit na galit ako sa kanya. Napakasama niya. Pinagpalit niya ako sa boss niya. Ginusto kong umasenso para balang araw mapakita sa kanya na kaya ko ring umasenso. Na ako ito, si Michael, ang pinagpalit at iniwan mo. Ngunit kahit ano pa mang galit ang meron ako sa kanya, naroon pa rin talaga ang pagmamahal ko sa babaeng minahal ko ng mahigit 1 dekada. Naawa ko sa kalagayan niya, sa anak niya. Kaya, oo,
Tinulungan ko siya. Pinahiram ko siya ng pera para meron siyang matuluyan. Pinagtrabaho ko rin siya sa isa kong branch. Pumayag akong dalhin yung anak niya habang nagtatrabaho siya. Naubos daw kasi ang savings niya para sa panganganak niya at ni singkong duling, wala siyang natanggap mula doon sa gago niyang amo. Isang araw, bumisita ako doon sa branch na pinagtatrabahuhan ni Mikay. Wala yung isa naming crew noon. Nag-deliver. Siya lang ang kasalukuyang nandoon, kasama yung anak niya. Michael. Bakit, Mikay? May kailangan ka ba? Wala naman. Pero may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan ba? May mga stocks ba tayo na kulang? Sa menu? Sa order ba? Hindi, Michael. Gusto ko lang sanang humingi ng sorry. Sorry saan? Sorry sa nagawa ko sa iyo noon. Huwag mo nang isipin yon. Hindi ko na iniisip yon. Michael, mahal pa rin kita hanggang sa ngayon. Bigla ay hinalikan ako ni Mikay. Ngunit ako, kahit nag-aalala pa rin ako sa kanya, sariwa pa rin sa akin ang sugat na binigay niya sa puso ko. Tinulak ko si Mikay. Lumayo ako sa kanya. Mabuting at dumating na yung crew namin na umalis. Kaya umalis na ako dun sa branch ko na yon. At mula ng araw na iyon, hindi na nagpakita pa si Mikay sa akin. Umalis na sila ng anak niya doon sa isang apartment na pinigay ko. Ako naman, hindi ko naman sila hinanap pa. Dahil una sa lahat, wala namang dahilan. Hindi rin naman ako nagkulang sa kanila dahil kahit gano'n ang ginawa niya, tinulungan ko pa rin siya. Naging malaking bahagi pa rin siya ng buhay ko. Sa ngayon, meron na akong asawa. Buntis na rin sa una naming anak. Kasalukuyang nagginegosyo pa rin. Hilom na ang sugat na meron sa puso ko. Masaya at kontento sa kung anong meron ako sa buhay. Totoo nga ang kasabihan na may mga taong ipapakilala sa'yo na akala mo siya na ang para sa'yo sa buong buhay mo. Ngunit kagaya ng sa karanasan ko, may mga pagkakataong iba pala ang plano sa'yo ng Diyos. Minsan ay bibigyan ka ng sobrang pasanin na akala mo ikatapusan mo na. Ngunit paraan niya lang pala yun para mas tumibay ka at mas magsumikap sa buhay mo. Dito na lang po, Sir Paul. Sana may napulot ko yung aral. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Hello guys, shoutout po tayo. J. Lord Oprisina, Dimple Simi, Arlene Aspan, Rica Peralta, Marcia Dalmino, Lizelle Blas Labitigan, Aris Lamak, Verg, Rosalinda Mariano, Luto na Red Rosal, Mary Asilar, Vanessa Angeles, Lizelle Blas Labitigan, Lina Hernandez, Gracie Proud Aclanon, Mira Angeline Maulyon, Leraw Livero, Jajakil Go to Hell, Noemi Gold, Rowena Lansana, Oji Parayaw, Cathy Boinks, Wilma Lesa, Genevieve Carbonilla, Lady Hearty, Love You, Rinash Phoenix, Rose Marie Hernandez, Gerard Agnes Hanep na vlogger, and last po siya shoutout natin sa araw na ito is si Sir Edward Manawat. Maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating side channel. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na lang po ulit na kwento. Ako po si Paul ng Dear Sir Paul. Sir Paul out.